Hello guys, welcome sa aking video. For today's vlog guys, ikukwento ko sa inyo. Kasi nga, ngayon, yung anak ko first year college na. Paano ba ako nagtitipid? Ngayon, paano ko binabudget lahat ay buong sweldo ko buwan-buwan. So, ang ginawa ko, kasi yung tuition niya guys, ikukwento ko lang, hindi ko naman pinapublic yung buhay niya kasi ayaw ko namang maraming magtatanong, no? Kasi sa akin nga, walang nakakilala sa akin sa pangalan ko at saka may nakapagsabi din sa akin noon, kahit daw nag-YouTube ako, parang private pa din ang dating ko, gano'n. Kasi hindi naman kailangan. So, siyempre, nakukwento ko nga dito na ayun, yung anak ko nga, bata pa, ngayon, nag-first year college na siya. Paano ba ako nag-budget? Kasi nag-aaral siya sa private school. Ngayon, di ba umuwi ako last year? Ang laki ng gastos ko last year. Basta sobrang laki ng gastos ko last year nung umuwi ko. Kasi may pinapagawa yung tatay ko. 90% ako yung gumastos. Ganon. So, nakikita yan ng anak ko yung ano doon. Kung anong mayroon sa probinsya. Ganon. Pero di naman sa masabing sobrang laki. Pero nalalakihan talaga. Nalalakihan ako. Ngayon, syempre yung anak ko ngayon, this year, nung August, ayun, nag first year college siya. Tapos, yung tuition niya, malaki kasi yung tuition niya. So, ang ginawa ko, kina-cash out ko yung tuition niya. Ngayon, since may active income pa naman ako buwan-buwan, ganon. So, binabudget ko yun. Ganito ako magbabudget. Kasi hindi ako mahilig sa utang. Alam niyo yung uutangin ko, na pag inutang mo yung tuition, may interest. Alam niyo yun, lumalaki. Ganon. So, iniisip ko, bayaran ko na lang siya ng buo para mayroong discount. Ayun, nagkaka-discount nga naman kahit papaano. So, ang ginawa ko ngayon, yung every month na sweldo ko, naglalagay ako sa envelope na ito para pang tuition niya in the next sem. By January, second semester na naman nila eh. Tapos yung mga bayarin ko buwan-buwan, kasi may sarili akong bayarin eh. Diba? Inaano ko din yan. Inililista ko kung magkano. Dapat talaga nakalista pa ganun. Para alam niyo yun, hindi kayo maghikaos kung saan-saan kayo alam niyo yun, kung hindi tayo marunong mag-budget ng ating pera. Kasi kahit sabihin natin na maraming nagsasabi na ang liit-liit ng sweldo ko, ang laki-laki ng sweldo ko. Pag hindi tayo marunong mag-budget, kahit gaano pa kalaki ang sweldo nyo, mawawalan talaga kayo ng pera. Sa totoo lang, kailangan. Ako din naman sobrang laki ang sweldo ko. Alam nyo yung sweldo ko dito? Yun pang kaluma-luma ang minimum. Yung minimum ngayon, hindi yan sweldo ko. Kasi kahit yung iba dito nag-i-expect, nakakilala sa akin kasi marami akong nakakilala na alam nila matagal na ako sa amo ko. Kasi mostly dito pag matagal sa amo, malaki ang sweldo. Ganon. Pero sa akin dito, yung pang kaluma-luma ang minimum. Kasi yun ang pinirmahan ko. Kung ano yung napirmahan ko, yun ang sweldo. Ganon. So, hindi naman ako pwede magsabi bakit ganito, ganyan. Na nakapirma na tayo or yung government dito ay malaki na yung sweldo ng iba, samantala ako. Ayoko kasi ng ganun. Ayoko masabihan kung mukhang pera. Although lahat tayo mukhang pera, pero nasa batas kasi yun eh. Siyempre kung ano na yung pinirmahan ko, yun at yun ang sweldo ko. Ngayon, inaano ko talaga, ina-adjust ko, binabudget ko, yung bayarin ko buwan-buwan. Yung sa ibang pamilya ko, minsan hindi nila alam na mayroon din akong babayarin. Hindi na rin naman ako nag-i-explain sa kanila kasi may karapatan naman ako kasi pera ko yun. Bakit pa ba ako mag-i-explain? Kasi kahit pa paano, kaya pa naman nila magtrabaho. Uy, ganon. So, ang binibigyan ko yung magulang ko. Kakaunti lang. Kasi kakaunti lang naman din yung
Ay, alam niyo yon, yung naisweldo ko ganon, hindi naman sa sobrang laki. Kasi pag ang sweldo dito, pag lagi nating kung ano yung hihingiin ng pamilya natin, lagi tayong palabas ng palabas, wala ka talaga, ang ending niyan, depression. Ganon. Kaya sa iba dito, maraming naglulundag, maraming lumulundag kasi kulang ang kanilang sweldo dahil kung ano yung hiningi ng mga pamilya sa Pilipinas, binibigay kahit wala na. Ayun, ginawa nila kasi dito, minsan parang ATM machine ang kanilang OFW. So, ang iba, hindi kasi nila kaya, masyado silang malambot ang kanilang puso. Ang nangyari ay lumulundag nilang. Ako, tinigasan ko yung loob ko talaga na hindi basta-basta makahingi sa akin nang walang dahilan. Ganon. Alam niyo yon, kahit ano pang masabi sa akin, wala akong pakialam kasi ako naman yung naghihirap ng aking sweldo at saka yun nga, mayroon akong anak na college, ganon. Kasi wala naman ibang sa akin, magtulong sa akin ba, 'di ba? So, tayo mga FW, matututo tayong mag-budget ng ating mga sweldo. Malaki man o maliit, basta marunong tayong mag-budget, hindi tayo mangangapa. Kasi kung hindi tayo marunong mag-budget, problema talaga yan. Kahit 100,000 pa yung sweldo nyo. Sa totoo lang. Kasi kung waldas-waldas kayo. So ngayon, yung estilo ko ngayon, hindi ako lumalabas. Hindi naman talaga ako palalabas eh. Ayun, yung tiisin ko talaga na hindi na lang kami magkita ng kaibigan ko dito. Mabala ka siya. Pero minsan siya yung pumupunta sa akin. Pinupuntahan niya ako, ilang oras kami uusap dyan sa labas paggabi kasi minsan nag-walking ako. So, ganun lang. Ngayon, sa totoo lang, kung mayroong mas higit na pagtuunan ng pansin, lalong-lalo na sa mga OFW, mas pagtuunan natin ng pansin ang ating anak, lalo na nag-aaral. So, sa mga friendship na yan, iwas na muna para sa akin. Pero, it's up to you naman kung yun ang kaligayahan nyo, di ba? So, nasa atin ang pagdesisyon. So, ganon yung kasi, syempre, kung makipagkita ka sa kaibigan mo, maubos talaga minsan, alam niyo yung 500 Hong Kong dollars. Magkano na yon? Kasi yung pagkain dito, guys, mahal na. Kakain kayo ng umaga hanggang dinner, o diba? Tapos minsan mayroon pa kang makita dyan sa mga shop na yan, hindi ka mapakali kung hindi mo mabili. So ayun lang siya, guys, na papaano ako nagtipid-tipid ngayon. So although di naman to rant, siguro to yung sinasabi ko, ganun lang ako mag-budget. Ganun, binabudget ko lahat ng aking sweldo. Ito para dito, para dyan. So, syempre, mayroon din naman tayong, iisipin din natin, guys, no? Hindi lang future ng anak natin, isipin din natin yung future natin. May future pa tayo, di ba? Huwag naman tayong, selfless. Tingnan din natin yung sarili natin. Kasi, kung mayroon tayong pina-priority, i-priority mo rin yung sarili mo, di ba? So, kasi kung lagi mong sinasabi, priority ko to, makalimutan mo talaga yung sarili mo. Hanggang mawalan ka na talaga. Mawalan ka na ng gana sa buhay. Tumalon ka na lang dyan ng walang dahilan. O, diba? So, sana, sa mga kapwa ko FW, sana may matutunan kayo sa aking pinagsasabi ngayon. So, hanggang sa muli. Bye-bye.